Tay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig sa Dizzy Double B, thank you. Sabi ni Chang Susan, go, 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 go. Isang masaya, isang maulan na Webes ng hapon. Pero ang masaya po ay dahil magkasama ho tayo. Sa inyong suporta, maraming salamat. This is a very special afternoon because I have another special guest. She's talented, she's gorgeous, and she's a star. Tay Kapuso, please welcome Julia Montes. Maraming salamat. Salamat po. Sabi ko kay Julia, ganito ka palang yata ini-interview na kita. Nagdalaga na po ako sa harapan ninyo. Dalaga ka na. Salamat po. Maraming salamat. Alam ko, we only have 20 minutes. But you know, I'm so excited about your movie. 5 heartbreaks. 5 breakups and a Patagang romance. heartbreaks. 5 breakups and a romance. Takot ka pa rin ba? Gaano ka katakot bago mag-umpisa ang pelikula? After 8 years of not doing a movie, gaano ka katakot habang ginagawa ang pelikula? At ngayon na October 18 ay mapapanood na namin ang pelikula, takot ka pa rin ba? Tito Boy, yung takot kasi talaga never nawala po sa akin. And yung takot ko, nagsimula siya before doing the film. Takot ako kung kaya ko. Laging ganun ang takot ko sa sarili ko. But this time, after doing this film, meeting Alden, Direk Irene, they made me feel na pwede pala yung takot na yun, hindi na takot na kung kaya ko. Takot na sana magustuhan na lang siya ng tao. Naniwala lang ako sa sarili ko this time po. So, ibig sabihin, all these years, habang gumagawa ka ng mga pelikula, kasama ang maraming artista, Catherine at lahat, you've always had that fear na, kaya ko ba ito? Opo eh. Talaga? Parang lumaki po ako na lagi ako natatakot kung na-match ko ba yung expectations or parang alam ko sa sarili kong hindi, laging kulang, hindi sapat, hindi ako worth it, hindi ako deserving. May ganun akong negative before. But this time, after doing this film, parang nabuhay ako, Tito Boy. Parang yung character, meron siyang iniwan sa puso ko na hindi pala po pwedeng ganun. Kung gusto mong mag-excel or gusto mong mag-move forward, kailangan ikaw muna naniniwala ka sa sarili mo bago ka paniwalaan ng ibang tao. Wow. Ito yung pelikula na tinanggap mo na hindi mo nababasa ang script. Yes. Bakit? Alam mo yung Tito Boy, naniniwala po kasi ako dun sa pag naramdaman mo, gut feel, ibibigay po talaga sa'yo. And parang, I can say gift sa akin yun ni Lord na kapag may kutob ako na hindi okay, definitely para siyang naman nangyayari. Pag okay, alam kong sige, talon tayo. So this time, ang feeling ko, may bago siya na ibibigay sa akin, which is after doing this film, yun pala yung gift ni Lord sa At saka akin. instinct lang talagang sinusunod mo. Because your reaction, nung ikay in-offer ng pelikulang ito ay, bakit ako? Bakit ako? Nanggagaling yan doon sa, Fear ko po. yun, sa fear. But also fear, sabi nga ng maraming artista, can fuel brilliance and excellence. Pero may sinabi ka rin na dito sa pelikulang ito, naibalik yung tiwala. You talk about trust. Because, Julia, am I right? You're not easy to trust. I mean, you're not, it's not easy for you to trust. Yes po. Pero dito sabi mo, nagtiwala ka sa team at nagtiwala ka sa sarili mo. Yun talaga yung greatest gift sa akin ng film, Tito Boy. Hindi kasi ako yung mabilis mag-open sa tao. So kapag ikaw kaibigan ko, as in kaibigan talaga kita by heart, hindi siya yung dadaan ka lang sa buhay ko na parang ngayon lang kita close or parang okay na tayo ng ganito lang. Ito talaga, tumatak talaga sila sa puso ko at naparamdam nila sa akin yung mga dapat kong maramdaman. Okay, the first scenes na kinunan dito sa pelikula ay away. And you have an intimate scene in the trailer. Sabi ko, kaya ko ba ito panoorin? But it's really, it's a sensuous scene. How did you get to that point? Nagpaalam ka kay Coco? Siguro po may meron kaming pag-uusap ni Ko na pag-work, support.
ganun kami ka-supportive and Coco is very supportive ever since. Pero walang boundaries. Hindi ka pwede makipag-kissing scene, walang ganun. Hindi naman po sa wala, pero this film kasi po, Tito Boy, importante yung part na yun kasi ang kwento po niya, hindi siya yung nagkainlaban, tapos papakita lahat ng happy moments lang. Ito kasi magfo-focus siya sa hardships ng relationship. Okay. So, kailangan ka may mapakita a bit of the happy side of the relationship. Right. So, hindi siya more of sa love scene lang siya or parang intimate scene lang siya. It's more of yung love ng two person. I get that. So how was that conversation? Nung sinabi mo kay Coco, ang reaction niya ay, Hindi ako nagsabi. Hindi po ako magsabi. And then nahihiya ako. And super mahihayin po kasi ako talaga. So sa part na to, ginawa ko lang yung film. Sinabi ko po yung buong story. And then nagandahan kasi rin siya dun sa synopsis. and then he said go. Yes po. Okay. Process bilang isang artista. Paano? Yung mga away. Because you know, in one interview you were saying, hindi pa ako handa. Ikaw muna, Alden. I mean, you both are very, very generous. Paano yun? Can you do scenes, for example, yung may isang eksena sa Singapore yata na si Direk Irene ay sinabi kay Alden, mag-direct ka, Yes. iwanan kita. May mga pagkakataon ba that you do improvisation on the spot pag nagtatrabaho ka? Yes po. Ako po, siguro ang process ko po, matuturing ko na hindi ko siya pinaplano. Kasi minsan pag pinaplano ko, tapos hindi ko nagawa yung pinlano ko, na-frustrate po ako. You talked about it. Nagdo-domino effect. So hindi ka nagplaplano, pumupunta ka lang doon sa set, alam mo lang ang gagawin mo, and then you go and do it. Basta kilala ko lang, Tito Boy, yung character ko, kung paano siya magsasalita, kung paano siya magre-react. Yun yung obligasyon ko sa writer, sa director. But kung paano yung proseso ko as an actor po, hindi ko siya yung pinaplano na ito ko siya bibitawan. Binibigay ko po siya base dun sa co-actor ko. So, kung ano yung reaction ng co-actor ko, ire-react ko lang po siya. Okay, halimbawa ngayon, gawin natin. Ayun na. Tatay mo ako. You're my daughter. And kahit anong gawin mo, hindi mo ako na papasaya. I'm not pleased. I'm not happy. With whatever you do, lahat mo na ginagawa. I am a father na I just choose not to see you. Wala kang ginagawa na that can make me smile. To me, ang bigat ng mundo dahil nariyan ka. And that's the scene. 4, 3, 2, 1, action. Babalita ko lang pala sa'yo. Natapos ko na yung course ko. And then, Sinabi ko lang po sa inyo kasi, di ba, yung... hindi ba dapat? Matapos ka sa course mo, pinag-aral kita, gumastos ako. What do you expect me to say? Congratulations, bravo. Eh, ang mahal-mahal ng pag-aaral mo. Wala lang naman po sinabi ko lang naman po baka sakali pong Di ba? matuwa. Why are you wasting my time? Di ba dapat? Dapat natapos ka talaga. Do I expect you to come to me and say, hindi ako tapos? Paano pa bang dapat kong gawin para mapasaya kita? Wala. Just stay away from me. Ginagawa ko ang trabaho ko bilang ama. So, do yours as a daughter. Sige ho, kung yan ho yung gusto ninyo. Pero gusto ko lang ho paalam sa inyo na What's your problem? Ano bang problema mo? Ano bang problema mo? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Baka dapat po ikaw yung tanungin ko pabalik. Kulang pa po ba? Oo, kulang. Kulang na kulang na kulang na kulang. So what's your problem? Alam mo yun. Sana po kayo alam niyo yun. Kayo ho yung problema ko. Ako pa ang naging problema ngayon? Kahit kailan ho, hindi ako sasapat sa inyo eh. Gusto ko lang ho paalam sa inyo na mahal na mahal ko kayo, pero kung hindi ako sasapat, okay lang ho. Tuboy, ayoko na. Gumibap! Ang hirap pala ng walang script. Galing-galing mo. Hingi na po ako, ah. Oh my God. Oh, galing mo, Julie. Ang hirap po pala pag Papa. Hindi kasi si Papa po, di ba, is deaf and mute. So parang hindi ko ma-express kung ano yung dapat sabihin kapag nasa ganung sitwasyon. Parang I can't imagine, Tito Boy.
Pero yun yung takot na ginamit ko rin yung takot. Hindi ko alam saan pupunta. But it's exciting, no? Opo, surprising each other po. Yun naman po yung gift ng acting, Ganda. Tito Boy. I'd like to surprise you with Fast Talk, okay? We have 2 minutes to do this. And Julia, our time begins now. No chance or second chance? Second chance. Love, romance. Love. Bida kontra bida. Kontrabida. Me time, family time. Family time. Pan de coco, pandesal. Pande ko ko. Titig ni Alden or titig ni Coco. Titig ko ko. Sorry, Alden. Paboritong gawaing bahay. Magluto. Paboritong gawin sa free time. Magluto. Ito, paborito mong lutuin. Kare-kare. Oh, taong madalas mong pinagluluto. Koko. Describe a bad breakup. Wala nang respeto sa isa't isa. Describe, is there such a thing, a good breakup? Bad breakup. Okay, ilang beses mo kayang magpatawad? Pag mahal ko, paulit-ulit. Tama. Ilang beses ka mag-toothbrush sa isang araw? After eating. So, depende po sa eating Kung time. ilang beses. Mga 3 times a day, of course. One word, describe Alden. Generous. One word, describe ang kaibigan kong Coco Martin. Lovable. 1 to 10, gaano kayo ka-close ngayon ni Alden? Super close. 1 to 10, gaano ka ka-sweet? Parang, hindi po ako masyadong sweet. 1 to 10, gaano ka kaselosa? Depende. Walang number, no? Wala pong number. Depende sa dapat pagselosan. 1 to 10, gaano ka ka-in love? 10. Sa inyo ni Coco, sinong mas madalas magselos? Depende rin po. Sino ang madalas maglambing? Mas malambing si Coco. Meron o wala? May pinagselosa na artista? Meron. Oo o hindi? Nahanap mo na ba ang the one? Apo. Long term or short term? Long term. Halik o yakap? Pwede po both. Yes. Love or career? Well, love. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Both. Best time for happiness. Anytime. Your thank you message to yourself. Thank you for being open this year. Ganon. Julia! This is a question that everyone wants me to ask. Sino si Coco Martin sa buhay mo? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Julia. Invite everybody to the movie. Mga kapuso at lahat po na nanonood ngayon, inimbitahan po namin kayo. October 18 na po, 2023, 5 breakups and a romance. Sabay-sabay po natin ramdamin kung paano magmahal at ang mga sakit na kasama nito. So, manood po tayo at bumalik po tayo sa sinihan dahil let's be proud po, Tito Right. Boy, sa Philippine Cinemas. October 18 po yan, malapit na. 5 breakups and a romance. Sabi ko kanina, heartbreak. Okay. Pero ito po ang walang heartbreak. Happy birthday, Mitchie Basto. Mitch, happy birthday. Maraming salamat. In one interview, you also talked about heartbreaks. Ang heartbreaks, hindi lamang po may kinalaman sa romance or romance sa relasyon. Maraming layers, di ba? But there was a line that you said, powerful line. Minsan, merong mga breakups or heartbreaks na lalabanan mo. Minsan, hindi mo alam kung kailan ka susuko, hanggang kailan ka lalaban. What were you talking about? Sa kwento po ng buhay, Tito Boy, siguro kasi minsan nape-pressure tayo na yun yung natutunan ko this time eh. It's hard to please somebody na hindi mo talaga ma-reach. Kayo katulad na eksena po natin na hindi mo talaga ma-reach yung expectation. But sometimes, pag doon mo tinutok yung emosyon mo or doon mo tinuon yung gusto mong gawin, bumibigat. Might as well do it with love, tuloy-tuloy lang, and then
hayaan mo lang, wag mo nang bigyan pa ng pressure kasi bibigat sa dalawang taong involved or sa maraming tao. Kasi pwedeng sa family mo yon pag hindi mo na-meet yung expectations, nalulungkot ka hanggang sa eventually, pag patong na ng patong, baka magkaroon ka ng hinanakit na. Right. Yun yung iwasan. I'm getting some words from that answer. Pressure, expectations, and then minsan hinahayaan natin ang mga bagay to be. Opo. Oo, di ba? Yung talking about pressure, and I know this is the first time you've been asked this question, Alden is coming into this project after 4 years of not doing a movie. Si Julia po, na sobrang nakakamiss din, has not done a movie for 8 years. So, is that a pressure that the highest grossing film in Philippine cinema stars Alden Richards and Catherine Bernardo? Siguro po, pressure siya in the sense of dahil ang paningin ng tao, after nila Catherine, kami po. But ako kasi mas proud po ako eh. Doon ako tumitingin to boy kasi si Catherine yun eh. Para akong ate ni Catherine na every time na may na-achieve siya, ako yung pinaka-isa sa masasaya. So parang imbes na tignan ko siya na nape-pressure lang, I'm proud na si Catherine yung nandoon. And kung ibe-bless kami with this film, bakit hindi? We're happy. And Catherine is very supportive after her film right now and then kami yung susunod. Parang natataon nga po na lagi kami yung nadidikit. Pero happy kami kasi lagi namin biro sa isa't isa. Tayo ang original love team. Namimiss na natin ang isa't isa. Kailan tayo gagawa? May ganun po kami. And our bond is really special. Yeah, nag-usap kayo. Pumunta ka sa premiere night nila. Is she coming to the premiere night? Yes. At saka gusto ko yan, kayo ang original love Love team. team. Opo. Bago pa nabuo ang mga love team, kami ng original love team. At yun ang love team na hindi matitibag sa aming dalawa. Oo, napakalalim nun. Sabi ko nga, mga ganito pa lang kayo. I was already interviewing the both of you. I'm just so proud of you and Catherine. Ibalik natin dun sa breakups. Ibalik natin dun sa heartache. Lalo sa breakups. Sa buhay mo, Julia, ano yung pinaka-matinding breakup na pinagdaanan mo? Siguro... And how did you move on? Or how did you move past it? Siguro, Tito Boy, I can say hindi siya heartbreak. Hindi siya breakup, mas heartbreak. Okay. Siyempre sa family, hindi naman may iwasan na may hindi pagkakaunawaan. Ako kasi talaga parang maguho na lahat. Hindi ako maging okay sa trabaho ko, hindi ako maging okay sa sarili kong pangarap. Basta sa family ko, okay ako. Masaya na po yung buhay ko. Pero pag yun yung nagkakaroon ng struggle, dun ako nagkakaroon ng heartbreak. So, yun po, ang naging pinangahawakan ko lang po, wala namang perfect. Lahat po may pinagdadaanan. Lahat ng binibigay ni Lord na struggles, alam kong may kapalit yun na papatatagin ka. At may ibig sabihin yun kung bakit mo pinagdaanan. Doon po ako lagi nakaabang. Oh, so you're talking about family, heartache caused by family. Mahirap yun. Mahirap po, Tito Boy. At saka ikaw, you were also quoted to have said in an interview, kaya ako tumatahimik, kaya po ako pumupunta sa isang corner na lang. Kasi minsan pag nagagalit ako, masakit magsalita. Yes po. Naniniwala rin po ako na iba ang physical, iba rin ang verbal. Oo. So, ayokong umabot sa puntong may masasabi akong masakit na makakasakit ng puso ng taong mahal ko. So might as well, tatahimik ako. Pero ang nakakatakot din minsan kapag sasabog ka na. Kaya yun talaga yung lagi akong pinagpipray, Lord, please guide me. Especially kung ano yung masasabi ko. Tama. Kasi ang hirap pulutin, lalo na pag nagbitaw ka ng salita laban sa isang taong mahal mo. Kapamilya, kapatid, pinsan, somebody very, very close to you. Okay. I'm talking about breakups and 5 breakups and a romance. Ano ang aabangan kong eksena mo? Tito Boy, siguro dito, parang wala kang specific po na aabangan. Hindi po dahil sa kami yung gaganap. The whole journey of the film po, lahat po kasi relatable. That's why this is my fastest yes. Kasi when I saw the synopsis po, nung nagpipitch sila, sabi ko, grabe, parang, I don't know if ngayon lang ito mangyayari, pero parang ito yung pagkukwento ng pag-ibig na hindi lang masaya ang makikita mo. Wala yung process na puro ligawan muna, and then ito, matagal na masaya ang moments. Ito, i-highlight po talaga yung
hardships ng relationship. And sometimes hindi naman po talaga laging masaya lang sa relationship. At yun yung magpapatatag. Ang main question po dito sa film, how can you fight for your love or how long can you fight for your love? And how do you embrace uncertainties? Di ba? Sino si Coco Martin sa buhay mo? My knight in shining armor. He is your knight in shining armor. Say hello to him. Yes. Send my love. Oo. Sabi mo nga, hindi kayo nag-uusap about, I know you didn't talk about the movie with him, pero he's very intense as a person, as an actor. You do not consult. I do consult. You Tito do? Boy. Yes po. Oo. Kasi si Coco very generous siya, especially sa advices. And may gift po kasi talaga siya sa ganyan eh. Yung vision niya. And siguro dahil artista rin po siya. Tama. So gusto ko rin marinig yung side na yun kung siya yung nasa posisyon ko ano yung gagawin niya. And right now na he's directing also. So parang nakakakita po ako ng other views. I'm just so ganun. proud of him. Just so Thank proud. I you, saw his journey. I'm just so proud of Coco. So proud of him. Thank you. And he's blessed and he deserves everything that he has today. And I'm glad that he is your knight in shining armor. Okay. We're going to do talk or dare. Okay? Okay po. Walang pilitan, Julia. If you talk, talk. If you don't, dare. At ang dare natin dito ay hahataw ka ng sayaw, hahataw ka ng sayaw na parang walang nanonood. And the question is, noong last ABS-CBN ball, people were talking about the ring that you were wearing. Is that the one? Ay, hindi po. Hindi. Okay. You were wearing a ring and people were speculating. Sabi nila, is that an engagement ring? Kasal na ba si Julia at saka si Coco? Julia, my question is, engaged na ba kayo? Kasal na ba kayo? Ano ba ang inyong estado ni Coco Martin? Would you like to talk or dare? Parang mas nakaka-stress po kasi Dali. yung dare eh. Ano sabi mo? Parang mas stress po ako dun sa dare. Anong sa hataw? Sa hataw. Talk na lang, Tito Boy. Walang pilitan, but Julia decided to talk. Go ahead, we're Parang mas listening. nahiya po kasi akong sumayaw sa harap po ng lahat. Yung talk, siguro po, let's cross the bridge when we get there. Yun lang. Pwede ba yun? Okay na po doon. Okay na po yun, please. Are you happy? Are you happy? Very happy. Yun ang importante sa akin. You are happy. And send my love to Coco. Thank you, Tito Salamat. Boy. Maraming salamat. Maraming Thank you, Tito Boy. salamat. Thank you. Thank you Thank po, you. thank Thank you very much. Huwag po natin kalimutan, October 18, 5 breakups and a romance. Kasama ni Julia, si Alvin Richards. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at mga puso. Just isa lang. Do one good thing a day and make this world a better place. Let's talk again tomorrow. Goodbye for now and God bless. Julia!